Sa piling mo kapisyo, kape ay masaya. Limot na ang problema pagkasama ka. Gumaganda palalo ang pakiramdam. Ang sarap mong number one. Ang sarap mong number one. Ang sarap mong number one. Sa piling mo kapisyo, kami ay masaya. Limot na ang problema pagkasama ka. Gumaganda palalo ang pakiramdam. Ang sarap mong number one. Yeah. Sa piling mo kapisyo, kami ay masaya. Limot na ang problema pagkasama ka. Gumaganda palalo ang pakiramdam. Ang sarap mong number one. Ang sarap mong number one. Ang sarap mong number one. Sa piling mo kapisyo, kami ay masaya. Limot na ang problema pagkasama ka. Gumaganda palalo ang pakiramdam. Ang sarap mong number one. Yeah. Sa piling mo kapisyo, kami ay masaya. Limot na ang problema pagkasama ka. Gumaganda palalo ang pakiramdam. Ang sarap mong number one. Ang sarap mong number one. Ang sarap mong number one. Sa piling mo kapisyo, kami ay masaya. Limot na ang problema pagkasama ka. Gumaganda palalo ang pakiramdam. Ang sarap mong number one. Yeah. Sa piling mo kapisyo, kami ay masaya. Limot na ang problema pagkasama ka. Gumaganda palalo ang pakiramdam. Ang sarap mong number one. Ang sarap mong number one. Ang sarap mong number one. Sa piling mo kapisyo, kami ay masaya. Limot na ang problema pagkasama ka. Gumaganda palalo ang pakiramdam. Ang sarap mong number one. Yeah. Sa piling mo kapisyo, kami Hello mga kabitso! Sa mga kabitso natin dyan, good afternoon, maray na hapon sa Indo Kabos. Kaya ba sa Indo paboritong Gen Z DJ sa balat ng radyo, ang pinakapanggi, sin pinakamulit, and pinakaping, Pikachu! Ayan, kita po mga kabisong niyayaon na po kita sa tuyang third episode kang nakaka-love, nakaka-local, na love local. Diba? Ngayong hapon mga kabisyo, bako lang ni basta-basta episode kang Love Local dahil may makakaiba na naman kitang panibagong local artist. Yes, dahil nga nililibutan ang buong Kabikolan para mabistado ang mga local artists natin dyan. Diba? Bongga talaga mga kabisyo natin dyan. Yan Sa mga kabisyo natin dyan, hello. Yan may nagko-comment na. Sabi, sabi ni Francis Olorve, oy, igwa ka pala hapon na programa, sakto sabay sa merindaling. Yes po, Francis, meron po kitang panghapon na programa. Pero bawal lang ni basa-basa ang programa dahil Love Local, may kaibahan kitang local artist. Ngunyan. Excited na ba ako mga kabisyo? Dahil ako very excited na ipabista doon sa Indo sa tuyang susunod na guest para sa Love Local. Ayan o yan na, dikit-dikito na. Ang satuyang guest ko niyang hapon ay bistado sa bilang isang classical pianist and singer-songwriter na hali pa sa Daet Camarines Sur.
Wow, di ba? Daet Camarines Sur pa yan mga kabisyo. Yan. Nagpuon siya aki pa lang na magkanta as in nagtugtog siya puon na 10 years old nakanood siya, di ba? Ang bongga talaga. Distorted. Actually, I mean si ini yung sunod tang guest, nagpuon siya by pag-volunteer sina sa pagpiano, classical piano siya nagpuon sa competitions. Asina, ugan naman siya mga awards na na-receive. Sarutan ni mga kabisyo, 3rd place sa National Music Competitions for Young Artists. Asin sa Piano Teachers Guild of the Philippines Foundation. Diba? Piano competition niya mga kabisyo. Asin, nakuha man siya ng Platinum Award sa World Piano Teachers Association Singapore. Bongga! Bukod sa classical piano, tigdi-discover niya ngunyan ang singing and songwriting. Yan, singer and songwriter nga niya siya. Bisado sa iyang, artist name na likha mula sa paglikha na malapagaspas na himig ng dagat. Kapag nagtagpo ang klasikong tunog at modernong paraan ng pagsusulat at pagtugtog. Paraan ng pagsusulat from classic to modern, kapag tig-merge mo yan, mabibistado ta na ang artist sa likod kang kantang Bagisbas. Siya po si Andrew Florence Likha Viola. Mabibistado na po digdi sa Love Local 99.1 Love Radio Naga. Oh, yan na siya. Diba? Diba? Balakbagan kita mga biso. Yes. Ayan, kita na po sa mga kabiso sa camera. Yan, kaway-kaway ka naman dyan. Likha. Yan. Mga kabiso, bago ang gabos, pabistado ka muna, Likha. Yan. Hello po, ako po si Andre Florence A. Viola, or or ang stage name is Likha, from Daet Camarines Norte, classical pianist po and songwriter, pero based po in Naga. Wow, 'di ba? 'Di ba nabistaro nila kasi nailang nito ko sisi talaga si Likha. Yan, bago kita magdire-diretso pala na, since nabistado ta na kung ano nga ning pangaran mo, gusto ko maaraman na, since, aside from singing, songwriting, bistado ka talaga as, pianist, di ba? Yes, Let po. us know more about you sa, experience mo sa pagiging pianist, yan. Sige. Medyo na nag-aayos kita mo yan ning, Yan, habang inaayos ang camera dyan ni Likha. Since bisado nga ni po siya sa, sa pagpapiano. Kada lang siyang competition sinalihan. Nagpa-Singapore na siya, tama? Diyan. Ayan, babalik tayo kay Likha. Sige, Likha. Hello po, ano po yan? Yan, like, tell us more kung paano nagpuni ka sa pagpapiano, pag-compete. Okay. About sa sa pag-piano, mula 10 years old pa po ako nag-start ng tutoring with Sir Aimon Buwan po sa Daet. And since then po, naging passion ko na rin po talaga ang music. Kaya po ako pursue rin ang music sa isang conservatory dito sa Naga. And ayun po, kakagraduate lang din last year. Wow, So, congratulations! Fresh graduate Yes ka po. pala. Magka-batch kita. Yes po, opo. So, yun po. Kaya rin po ako na-inspire po na sali rin po ng mga competitions noong when I was taking my bachelor's degree rin po, ganun. And so, dun ko po parang na-discover yung ko rin po sa pag-compete talaga and sa pag-perform in general. So, yun po yung nakapagpa-boost din ng ng confidence pa in performing. Oh, since pinag-aaralan mo talaga, yung program mo sa college is music. Yes po. So, doon mo mas na-realize na, why not mag-compete? Kasi nandun naman yung talent, nandun na rin yung skills. So, why not utilize na lang, utilize na rin yung skills and capabilities mo, di ba? Tapos, nakita ko din na 10 years old ka nag-start mag-piano. Is that Yes, right? Apo. And papan, yung pag-start mo ng piano, choice mo ba? Or ng guardian, parents, or sino ba? Relatives? Yes po.
choice ko po yun dahil noong time po na yun is nakikita ko po yung isang pianist po sa amin sa simbahan and napansin ko po na sobrang galing niya po ganun. Kaya na-inspire po ako sa kanya and since then po nag-inquire po ang parents ko na mag-piano lessons po with him. Tapos the rest is history na. Oh, that is the history. 'Di ba? Sa pianist 'yan pero ang bit-bit gitara. Siyempre, alam magdara kami ng piano. Dididig ka sa kabisa mga piano. Pero iyo nga ni Yana, naaramatan na kung paano nagpuon si pagpapiano mo asina. Fresh graduate siya. Imagine. Tapos bareta ko man na aside from that na sa competitions mo, since ika nga nagtatry ka mag-venture out as a singer-songwriter, may sinalihan kang competition na nanggana ka kung taano nga na i-produce mo si kanta mo niyang Bagasbas. Yes po, opo. Pwede mo pagkwentuhan kami ng sa experience mo sa competition? Ano ba yung competition no under DTI? Para mas maaraman mi kung paano ba talaga nagpuon si Likha. Okay po. Yun pong stage name na Likha, nag-start po siya around 2022. Dahil yun po yung time na sobrang into arts po ako from STEM curriculum po, ganun. Tapos parang naging into arts pa and music ako that time. So parang So matibay ka sa math, STEM ka. Di pa tayo sure. Wow! Uy, malay, tapat na ito daw. Pwede ma-search akong formula. Kaya, sige. Continue. Okay po. So ganun po na. So yun po yung parang ko that time, hobby ko po talaga na music and painting po, ganun. Tapos naisipan ko naman, what if ganun na lang din ang stage name ko po kapag naggawa ng kanta and nag-release. So yun na po yung parang naging basis po ng Likha. And doon naman po sa mismong competition na ng under DTI, so yung Young Creatives Challenge po. Sumali po ako ng season 1. So kami po yung unang batch din na nag-start na nag-compete. And ayun po, may isang friend na nag-recommend sa akin noon and sinalihan ko lang po siya by kumbaga leap of faith lang. Wow, gusto mo niya. Ito trip ko lang para tapos pero manggagana pala na ako. Pero may akong talent sa dyan. Sige, give ko yan, go. Opo, tapos ayun po, pinalad naman po ng 3rd place po roon sa competition na yan. And out of ilan ba nag-submit ng base po roon sa isang sa isang judge po na nakausap ko, sabi niya around 170 plus po around. 170 entries, Opo. tapos top 3 ka, 3rd ka for the season 1, right? Yes po. For Wow, season congrats! Diba, yun sa isipan mo? 170. Siguro kung 170 yan, pang 160 ako. Kaya Hoy, pero sa mga artista dyan, saludo kami sa inyo. And continue, yan. Kadawala akong sabat-sabat. Sige na. Okay na po. So yun po yung parang naging process po ng competition. May po siya, may semi-final stage and may final stage. And then sobrang grateful po talaga ako sa dun po sa initiative na yun ng DTI na mag-organize ng competition so that para po ma-promote yung creatives from different parts of the country po, ganun. Tapos ayun po, recently lang din or last year pa lang din pala, nagkaroon po ng post-competition projects with DTI. So, ayun na po, nai-release na yung kanta and mayroon din po music video sa YouTube channel ko po at the moment. Yes, nakita ko nga, mamaya pag-uusapan tayo mga kabisa music video na very interesting na isipon mo, nagbit-bit sa dakulang piano. Bagasbas beach yun, right? Anong beach yan? Basta sa isang beach. Like, Yes, pa. dalampasigan, nagbit-bit ng kadakulao na piano para sa music video. The dedication talaga. Tapos, sinabi mo, DTI Malikhaing Pinoy, Yes, right? Tapos, yung competition is yung Young Creatives Challenge, Yes, Season 1. Papa. Ngayon, pang ilang season na ba ngayon ng At the moment po, currently, po ang season 3 po ngayon ay underway pa po. So, soon po magkakaroon sila ng announcements for semi-finals siguro and finals. And, okay pa. So, yun po. So, pangatlong season na po ngayon and currently underway po siya. Okay, sige. Habang may inaayos pa lang kita
sa ano yan, sa technical sa camera ni Lika. Sa tuyo man ng pag-ulangan na very amazing na uga pala ugwa kitang mga departamento na very supportive sa mga young creatives ta natatawaning platform at the same time tsansa na aram ni Lika nagkauga ng music video at nakaproduce sa iyang sadiring kanta na yaon na sa gabos na music platforms, right? Yes po. O at saka yaon na sa YouTube ang music video, di ba? Dawa ako as an kung ako man maging artist, garo I made it kapag nakaguna sa Saro Music platform or yaon sa YouTube, di ba? Tapos since yun ang istorya, si pag-fund kang music video mo is because of them. Yes po, opo. DTI is ano po yun, project po yun, opo. And the entire team, ikaw ba yung naghanap or sila na yung nagbigay sa'yo ng team for that? Opo, yung yung production team naman po, sila na po yung naghanap din. And ayun po, nakipag-coordinate po yung production team sa akin along with director po and writer. Sila Direct CJ and Ma'am Marce as writer po, ganun. And ayun po, sobrang grateful po rin ako sa kanila dahil kung ano po yung goal ko po doon sa kanta ay palabas po talaga nila. Yes. Okay. Actually, kag di nang si Bagasbas, aram naman, first na daw ko pa lang, aram naman, may something, tas kag di na ko si music video, I knew it. May something talaga dyan. Pero bago kita magpatuloy pa lang, Lika, garo, i-shoutout muna ni mga listener, ay mga viewers sa Facebook mo niyan. Okay. Hi kay Arnold Cielo Carino. Yan, happy Sunday sa family Cielo, as in sa family Carino sa barangay Gogon, Lipata, Caramoan. Wow! As in, dako sa nagdadalan, dakol kang fans. As in, kay Wilson Pacundo Castillo, kang tinambak. As in, kay Eric Kellys, kang tinambak man, Camarines Sur. As in, sa kay Lynn Enriquez, kang San Roque, Calabanga. As in, kay Mauragon Vlog, Palivino, shout out sa pamilyang Palivino dyan sa Triangulo, Naga City. As in, sa mga barkada niyo from New Zealand. Wow, watching from New Zealand. Diba? Abot sa New Zealand. Yan. Since si Bagasbas na nga si pinag-uulayan ta, gusto ko maaraman since si theme kang mismong music video is about, baka siya typical relationship. Yes po, apo. And yung message, I mean, kung di mo mahinig si music video, di mo to siya magigets. So, that is what I like, na very gender neutral si song, pero it applies to all. Apo. Sige, gusto ko maaraman kung okay lang sa'yo mo, ano ba si story behind or paano mo nabuo si Bagasbas? Iyon na ba yung si story na nasa isip mo or si concept ka to after na? Yan. Okay po. Yung kanta ko pong Bagasbas, very po siya, kumbaga very personal po siya. At the same time, it's something na I wanted to share through a song po, kaya ko po siya nagawa. Yes. Bagasbas is a barangay from Daet, Camarines Norte. At the same time, kilala rin po siya sa beach po. I mean, yung beach po roon mismo sa barangay. Yun. Kaya, opo. And, so yun po yung yun po yung Bagasbas na name mismo. About sa naman po, sa lyrics niya, at natumpak mo po yung sinabi na about po sa inclusivity. So yun po talaga yung parang goal ko rin po roon. Na kasi growing up, syempre, hindi po tayo gaanong nakaka-relate with with the typical love songs. Ganun po, yes. Kaya I wanted to make a song po na even po. Yes. Yes. Kaya, opo. Even sa mga friends natin sa mga kabilang sa community, yan. Yes, opo. Kahit sa po, na kahit mapa-LGBT man, mapa-straight couples, ayun. So, yun po yung ko dun. Aim ko po talaga dun sa kanta rin na yun, na kahit sino makikinig, makaka-relate. Yan, for everyone. Yes, sa mga kabisyo natin yan. Kung sisay ka man dyan, makaka-relate ka sa Bagasbas. And at saan madadong tingin sa radyo. Kaya ngunyan, para maraming yung backstory, magtahan ka mo digdi yung ngunyan. Since sinabi mo na nga itong very personal, gusto ko maraman, gaano mo siya kahaloy ginibo? Okay. So yung yung time na yun,
Isang gabi ko lang po siya ginawa around, yun pong draft niya, yung first draft niya is around 20 minutes lang. Kasi kapag gusto mo talaga yung ginagawa mo, mabilis lang talaga siya maano eh. As in talagang nasa flow state lang, ganun mabilis lang. At tapos, pero yung buong kanta na po, halos around months din. Apo, mga ganun, yung pag-finalize ng lahat. Tapos, yun pong kanta mismo, nung sinali po siya for a competition, kasi for final stage po, kailangan na at least produced po yung yung kanta na. Kaya po ako nag-commission with a friend, kay Kuya Wendell po, Arco, na mag-produce po ng, nung kanta na po mismo. And, ayun po, yun po yung nun, yung parang naging process po with the production po ng kanta mismo. Ayan, ano ka sinabi mo, 20 minutes mo lang sinurat sa si first draft mo. Yes po, opo. Ano yan? Kung okay lang sa imo, ano siya? Love letter ba siya? Nagpuon? Or that time, ano sinafi-feel mo? Very curious ako kung paano nag-work si utak mo that time. Yes po, opo. So, yun po, katulad po ng nabanggit ko, yung song po na yun is, ayun, very personal po siya, and so parang reflection din po siya ng mga nangyayari that time. So ayun po, I was in love po that time sa isang tao, ganun. Kaya yun po yung naging po nun, parang naging bunga rin nun na para po sa kanya yun, and kaya ko po siya nagawa rin agad. Ayan, kaya sa mga kabisyo ta dyan, kung kamo, o ka mong bebe dyan na ano yung mga nagigibong tula, mga musicians, humanda ka mo tapag na broken yan, tungkol sa indo ang kanda. Yan. Pero, yun nga, since sabi mo 20 minutes sa whole production, may katabang ka, tig-compete mo, ano ba sa feeling? Since, as a solo artist, very curious ako, nakaulay ko nito mga grupo-grupo, kung paano si proseso, kung gaano kahirap. As a solo artist, gaano ba yung struggle as a solo artist na mag-produce sa diring kanta? Yun po yung din dun. Kasi yung pagsulat po and yung paggawa mismo ng kanta, kunwari draft lang, ganun. Kumbaga kaya siya on your own din. Yun lang po talagang pag-produce yung kailangan din talaga with other people din. Kasi, ayun, may mga skills din na aminado akong kulang ako. Kaya talagang mag-ask tayo ng help, magko-commission for producers, ganun, na maka-collaborate with that kind of project po. So, yun lang din po yung parang somehow struggle, pero at the same time, okay lang din. Kasi, sa ganitong paraan, mas free po ako gumawa ng, ng mga kanta ko, nasa style ko po, and kung ano pong genre na gusto ko at the moment, parang ganun po. So, yung parang freedom po to create yung yung gusto ko po with being a solo artist din. May po siya, parang pros and cons din. So yun po yung parang yun, pros and cons niya po. Yes, since sinabi mo na nga ni, nagkaroon nakikikolab ka baga sa mga nakikihelp ka, nagko-commission ka. Apa. Ngunyan, since nagko-commission ka and collab, interested ako. Since itong, since may producer na nga ni, tapos as a solo artist, usually yung mga nabibisa daw solo artist, nakikipag-collab sila sa ibang artist. Yes po. Yan, is there any artist or grupo na interesado ka magka-collab with? Yes po. Actually, na po ito, parang matagal ko na po itong thought na na parang isa po siya sa mga low-key na pangarap, parang nasa bucket list, ganun. Wow, bucket list! Na makaduet po si Ate Niji of Aya sa isang hugot na song. Kaya, so yun po yung parang ko talaga. Matagal ko na pong gustong gawin din na gumawa ng kanta with them po, ganyan. Yes, and speaking of DJ from Aya, sinasugesta last week. Yes, so, po. very amazing na, and saro ka din sa sinabi nila na gusto nila mga collab, actually. Kaya very, naugma ako na magkasunudan ka mo at the same time, at least, mag-work si utak nila, ay, gusto ko na yung collab, gusto ko na yung collab. Tapos pala, since, balik ka sa Bagasbas, Apa. si music video ka to, gano'n ba kali si post-prod ka to? Dyan po ako. Dyan din po ako na nagulat kasi kakadaan lang po ng bagyo rito noon sa Bicol. Noong time na nag-set po sana kami ng
ng production somewhere, ng pag-shoot po somewhere, ganun. Yun po yung naging struggle ko that time talaga. Kasi as in super typhoon po yung dumaan dito. Limot ko lang po yung name. Pero, ayun po, kakatapos lang ng bagyo nun. Tapos, pumunta po sa isang beach. And, isang araw lang po siya sinut. Oh, isang araw lang. Yes po, around 5 a.m. po hanggang hapon, or hanggang gabi pala. Kaya, doon din po yung nakakabilib talaga doon with the team. Kasi very efficient po sila with the time. And, sa mga naging ko rin po, sa mga naging sa mga nakasama ko po as yung yung mga nakita niyo po sa camera rin. Sila pong dalawa. O pasalamatan na sila sa ko niyan, sa live stream. Opo, sila Andre po. Andre din po ang pangalan niya. And si ate, wait lang, sorry. Sige, okay lang yan. Okay lang yan. Opo. Basta thank you sa team, sa likod kang Bagasbas, di ba? And, since Bagasbas nga pinagulayan tayo ng recent mong single, tapos si Tunog, si genre, na sabi mo gusto mag-venture out. As a pianist na very classical, nagpuon, ano pa ba si mga genre na pwede ming abangan kay Likha? Apo, yan po yung talaga rin, parang fini-figure out ko rin at the moment kasi kahit ako po na parang nalilito rin kasi simula pagkabata, iba-iba na rin po talaga yung genres na naka-impluwensya po sa akin. Pero sa ngayon, parang nasa around po ako, nasa classical po talaga ako na influence. So, hindi ko po siya mabanggit yung hindi ko sa genres po kasi very rin po ako eh. Hindi ko rin po gaanong inaalam kung ano pong gusto kong mangyari, parang ganun. Actually, maganda yan na open ka sa lahat ng genres possibilities ng pwede mong gawin. O sino yung mga influence mong artist ba? Sa ngayon po, sa pagsulat, ang Muni-Muni and si Amiel Sol po. Oh, yeah. Tapos sa naman po sa production, sa international po siya ang Weisha project po. Pero ganung po, parang ganung vibe po yung ko, parang tina-target ko po at the moment. Oo, very lullaby. Opo, and lang, parang light lang. Opo. Although yung Bagasbas orchestral siya kasi gusto ko po siya maging grand, pero yung mga susunod, lang tayo. Acoustic. Opo, halos, parang ganun po. Actually, sa grabing gulong niyan kang mundo na nangyayari. Kapag gusto mong rest, actually naging go to ko na sa Bagasbas. Dahil ako nag-eme lang ha. Na very very chill lang siya dangugon. At the same time, sabi ko nga compare ko siya sa alon ng dagat. Very chill kung apodan. Yan, since tapos pagulay si Bagasbas, gusto ko maaraman. Uga ka bang naiisipan na i-release mo niyang sunod? Araw kayan? Or baka may plano ka mag-release yung panibagong kanta? Yes po. May target po ako around July. End of July po. Kasi pinapatapos ko lang din ang mga kabisihan. So yan po, ang plans ko po is mag-release po ng either one Tagalog song or isang album na puno ng mga unreleased songs pa from around 2020 pa, ganun. Kaya parang compilation siya ng mga backlogs po. So ganun. parang archives. Parang archives po, wow. Yes. Pero parang gusto ko lang din po kasi from the vault. Yes. Diba? Ma-clear out din yung mga from before para makapaggawa ng mas bago na, ganun po. So, ayun po, parang siguro 2 releases po ata this year around July and around the end of the year din. Yun po yung parang target ko po ngayon. Kaya, yun po. Actually, very excited talagang madangog ang ito mga archives ni Likha. Yan. Wait lang. Ako, curious ako. Mas prefer mo bang inabot kang Likha or Andre? Nakapira ng ulayan. Okay lang po kahit alin. Apo. Comfortable naman po ako. Tapos, na-try mo na bang magsulat para sa ibang artist? Para sa ibang artist. Tumatanggap po ako ng commissions. Kunwari po yung ngayon na nangyayari sa USI, yung Pinuno Leadership Summit po. Ako po yung may gawa ng theme song na yun na ginagamit po nila at the moment. Wow. Tapos may mga nagpapa-commission din po kunwari for theater or for a play. Yes. So yun po yung mga tinatanggap ko rin po na mga songwriting po in general talaga. Kaya
At saka, since sabi mo nga, very open ka sa commissions. Apo. At siya, ma-promote kita ng mga social media accounts mo para kapag bet ninda, tapos ang rates, siya na lang magsabi, mag-contact PM na lang, di ba? PM na lang. Tapos, ay nga na yung story. Since ika nga nasanay ka sa mga recitals, mga Apo. arukenta, very classical. Any memorable performances or stage na napag-performan mo, siguro aside from, si competition mo sa sa DTI po. DTI, Okay. any memorable performances or you to mismo? May dalawa po ako naiisip at the moment. Yung una po is yung first na classical piano competition ko po, yung sa NAMSIA Senior Piano 2023. Talagang trinay ko lang po that time din. Tapos, gumana naman din siya. And another one po is yung sa Singapore po na WPTA. Bongga, Singapore! Hindi ko kaya rin! Hindi ko po rin yun in-expect. Talagang, rin po, parang dumarating na lang din po talaga yung mga mga opportunities. Tas, as much as possible, tinatry rin po. Kaya, yun din po yung sobrang, laki ng blessings po na ganun. Yes. At the same time, ilang taon ka na nga? 23 po. For 23 years old, tapos may mga accomplishments, nakapag Singapore, nag-compete, may sariling music video, very successful ka na. And there's more else. I mean, there's more na paabot sa imo kaya na opportunities and aram tayan, nahiling tayan sa talent mo. Pero bago kita magpatuloy, batiunta na muna ni si Ren na Piri Peña Redondo. Hello sa mga taga-Libmanan dyan. At saka may sort nagka-caught ng attention ko. Sabi niya, mother mo ata to. Si Minnie Abanez Viola. Opo. Try mo anak stargazing. Sobrang ganda din. Stargazing. So, ano stargazing? Song mo ba siya na Opo. nasa archives? Opo, isa po siya sa plano ko sanang i-release din ngayong July. Wow. So, pangunahan ko na. I mean, yun po yung title din ng album. Sige nga, since, arat siya kaya, ma-promote kita. Pero gusto ko makapasample kayo kayong stargazing na yan. Tapos magasbas madadang ta arat siya. Si stargazing, curious ako kung ano yan. Sige nga. Tatry ko po ba dito? Or- Sige. Thank you so much. Okay po. Hala. Wait lang. Wait lang. Ano yun? Wait lang. Sige, di ba? Okay po. Sige, intro ko. Sige. Okay po. Ayan, let us all welcome Andrea Licao Viola for his nasa vault pang stargazing. Okay po. The summer wind blowing by the curtain. The sun reflects on your eyes as it sets again. Would you stay for a little stargazing? While all the stars shine in different glow, like people they change, they even grow. Like lovers, they die out or burn for more. But as for us, we've managed to stick around. Now we're lying with our backs on the ground, watching the stars as they come crashing down. Every moment with you makes me live in the now. We are binary stars, swaying and dancing through the universe. We went through it all, we shared each other's gain, each other's pain, each other's flame. I know I shine the brightest when I'm with you.
Si Mami naman, di ako prepared doon. Wow, ang galing din pa yung prepared ha. Ang galing mo. Actually, gusto ko abangan yung stargazing na yan. And feeling ko, i-manifest na yan. Saro yan sa magiging mai-release sa this July. Yes po, apo. Tandaan, kabiso, tandaan ta yan. Si stargazing dapat this July. Take pressure. Hoy, pero no pressure. Magayunin siya. Di ka pa prepared sa lagay na yan. I love it so much. Thank you po. At sa mga kabisyo natin dyan, heart naman dyan kung nagustuhan nito si stargazing ni Likha. Yan. Actually, sige, since pinatugtog na kita kang stargazing mo ni mother mo, Apo. gusto ko maaraman, ano ba si story behind stargazing or inspiration mo dyan? So yung stargazing naman po is wedding anniversary gift ko po sa kanila ni Dad noong Wow. 2022 ata. Kung tama po yun, limot ko na. Basta Yes. around that time pa, apo. So, kaya po siya nag-request din nun kasi para po sa kanila yun. Ayan, congratulations! I mean, ang ganda talaga. Tapos, happy wedding anniversary po sa Indo para sa stargazing. Ganyan, Uga kitang panibago, uga kitang segment din, nakaka-love, nakakaloka. Iyan tong, kung agree ka or disagree, nakaka-love, kung agree, as in nakakaloka, kung disagree. Init po ang inapotang, fast talk ta, nakaka-love, nakakaloka. Diba? Yes. Okay pa. Yan, yan, nakita ready kita sa fast talk ta, pero bago yan, ayan, nagdadaloy mo yan ang Aya. Maraming salamat sa Aya. Thank you so much sa support sa live stream natin dyan. Kaway. Hi ka sa Hello po. Aya. Hi, Aya. Thank you so Yan. much po. Yan, Aya sabi na, ready na siya sa collab nindo. Diba? Ay, ito pala. Ada, diba? Sige, ngunyan, ready ka na ba sa fast talk natin? Yan, sige, gilid mo yung gitara mo. Okay po. Sige, ready ka na? Nakaka-love or nakakaloka? Mas importante ang message kesa sa melody. Apo. Nakaka-love or nakakaloka? Importante ang message kaysa sa melody. I agree po. Agree, sige, agree siya. Mas gusto niya si message. As in, Opo. Kasi may mga artists din po akong pinapakinggan na kahit na para sa iba ay very unusual po ang melody, parang kunwari parantay lang ganun. Pero at the same time, rin po yung execution din po kasi ng message yung halos mas napapahalagahan ko rin po minsan. May times po na ganun. So yun po yung ko din. okay. Sunod, mas magiging successful ka pa nag-viral lang isa mong song. Nag-viral ang isang song. Ito po. Nakakaloka. Bakit nakakaloka? Kasi mas po sa akin, mas mahalaga po yung parang consistency po sa pag release din. Yes. Kaysa sa kunwari isang song lang yung maging viral po ganun. Kaya mas maganda po na sana marami instead of, hindi lang isa yung mas parang sumikat po ganun. Yes. Pero bakit kita madalang sa hi kay Kimberly Alanis, magayon na ang song. Yeah, thank you so much po. Yan, ang galing talaga ni Likha. Ayan, sunod sa fast talk natin. Open sa collabs. Yes po. Yan. Mapabrand ba yan or artist, right? Opo. Open na collab. Sunod, okay lang i-adjust ang tunog para lang sa masa. Ito po. Nakakaloka. Bakit? Sige. Opo, may rin po kasi ako niyan, experience ako niyan before na may isa pong experienced musician na nagsabi sa akin yan na kailangan ko rin daw mag-adjust sa masa, which kahit na nire-respect ko siya and nilook up ko siya, hindi ako agree po roon. Yeah. Kasi mas maganda pa rin yung authenticity sa paggawa ng kanta kaysa sa sa pag-please lang ng listeners, ganun po. At saka, be who you are. Branding Yes po. mo yan. Kasi Opo. yung tunog mo, ikaw yan. Opo. You don't have to change yourself for them. Diba? Sunod, mas importante ang streams kesa sa live audience. Streams, ito pa. Nakakaloka, sige. Mas maganda pa rin po yung live audience kasi as a performer rin po, mas pinapahalagahan po natin yung actual na real life experience kaysa sa numero lang, ganun po. Kaya ayun po, mas mas pinapahalagahan po yung opportunities to perform live
I mean, sa akin lang po din po yun. Kaysa ayun, sa numbers po, sa analytics po ng mga streaming services. Yan. po. Sige. Mas gusto mong, mas gusto mo kaya mo mag-release ng song kahit 100% hindi ka pa ready? Ito, di ba ako? Sige. Undecided po ako dyan. Undecided. Sige. Kasi may mga songs din na maganda na on its own, na kahit hindi po siya fully produced talaga, sentimental din siya at the same time. Kaya, kaya, Actually, minsan nga, yung may mas flowful na songs, yung pa yan pumapatok sa masa ngayon. Yes po, opo. Mas real, mas tagos sa puso. Yan. Sunod sa Fast Talk natin, worth it ang pagal sa industry. Opo. Yan. Opo. Sunod, mas okay ang slow growth kaysa sa biglaang sikat. Yes. Opo. Yes. Slow growth pa rin po. Kasi, mas maganda yung unti-unti yung climb. Kasi ang kadalasan po nangyayari kapag biglang, kunwari na viral, ganyan, mabilis ding bumabagsak. Kaya, opo, mas, yes. Para generic. Yes Diba? po, Generic. Ano yan? Organic. Organic. Generic, organic. Sorry, mga bisa. Yan. Sunod, naniniwala ka sa right time, right song. Yes. Apo. Kasi may mga songs din talaga na hindi mo siya napipilit sa state ng buhay mo ngayon at the moment. Parang darating siya at a point in your life na okay, kaya ako siya nagawa dahil dun sa experience na yun. Parang ganun po. Ayan. Totoo yan. Sunod, ready na i-release ang Stargazing. Fast talk again. Nasa process siya. Ayan ready na madawag ang Bagas Basa Radyo. Yes. Ayan ang alaw. Ayan. Mas prefer ang dagat kaysa sa mountains. Pareho ko siya gusto po. Pareho sa gusto. Opo, kasi yung dagat, lagi ko siyang pinupuntahan. Yung mountains naman, lagi ko siyang pinapaint. Kaya talagang po siya sa akin, boss. Opo. Painting over Yes po. singing. Ito. Nakakala. Singing pa rin. Singing pa din. Sige. Sunod, saan natin? Music career over stable job na 9 to 5. Music career. Kasi sa bagay, yung job ko rin naman po ngayon at the moment is about music din naman. Yes. Kaya talagang, teaching po, ganun. Kaya, O yan, sa last ng Fast Talk, sa hiling mo, mas madali maging solo artist kesa yaon sa grupo? Ito po. Kasi may rin po siya. Hindi po siya madali. Hindi rin siya bad thing. Kaya talaga may pros and cons lang din po siya. Mas gusto ko lang din that way kasi mas may freedom po ako to move and to create po freely din sa kung ano mang gusto kong way or style, ganun po. Kaya, ayun, may struggles din po siya, yes. Pero mas gusto ko po so far na solo artist po ako, ganun. Diba? Ako, actually, if preferences niya at the same time, if ika talaga mas feel mo sa diri mo na tsaka at least sa diri mo tigma-manage mo and everything. Yan, sige, last na God. Open pag may nagkuang ibang management or recording group or stuff like that. Yes po. Diba? Open sa mga kabisyo. Kasi right now wala pa namang ibang affiliation. So, very open ka. Independent po talaga at the moment. And sa mga interesado dyan, ayan i-message lang do si Lika. Dahil nga dikit na lang na minuto, madiretso na po kita sa radyo mga kabisyo. Kaya habang kita yung padigdi, siguro i-promote mo na ang music mo as in imbitahan ng mga kabisyo natin dyan para sa imong kanta, kung sa imi siya madadangog, kung sa imi ka mahiling mag-perform, as in mga kaganapan mo. Sige! Okay po. Mayroon po akong YouTube account, Lika Musico PH. So doon niyo po mapapanood yung mga classical piano vids ko po, at the same time yung mga for pop din po. Nandun po yung music video, may mga covers din po doon. So halo-halo na po talaga siya ng ko rin, parang ng personality din po or ng music, ayun po, ng music ko po in general. So meron din po akong TikTok and IG, Likha_Dre. So pwede niyo po akong i-follow doon. May page din po sa Facebook, Likha din po ang pangalan. Tapos sa streaming platforms naman po,
at the moment, Bagasbas pa lang po rin yung nare-release ko. So, ayun po, iniimbitahan ko po kayong i-stream yung yung kanta po or yung EP na rin mismo kasi may mga versions din po yun sa loob po ng May mga naka-plans din po for the future releases. Kunwari, for this July po ang goal ko, end of July. And may tinodarget din po ako at the end of the year, so stay tuned lang po. Kaya yun po. Ayan, madami tayong dapat abangan kay Likha. Dahil nga mga kabisyo, dikit na lang na minuto, malipat na kita sa radyo para madahugan sa iyang kantang Bagasbas. Di ba? Bangga talaga kita mga kabisyo dyan. At saka pala na, bago kita magpaaram sa itong mga kabisyo dyan, bation, masigustong bation, pasalamatan, masigustong pasalamatan natin dyan ng mga kabisyo natin. Okay po. So, hello po sa family ko. Hello rin po sa Aya, kina Kuya Wendell na nag-produce po ng Bagasbas. And sa mga friends ko rin po na nanonood. Thank you so much po sa panonood. Sa mga students mo. So, hello po. Naiya ako. Hello po. Naiya ako. Ay, tapos kayo ba ito si Julian ganyan? Opo, Sige, thank you so much kaway kay ka Julian. gano'n sa camera. Bailing ka sa camera. Hello po. Di ka ba nakagiw? Ayan. Hindi ako nahagin. Ano ba yan? Hello po. Hello po. Yan, siya po may darang Opo, gitara. thank you rin po kay Ma'am Kat pala sa pagpairam ng guitar. Ano, may ka na gustong pasalamatan or what? Opo, hello po. Ayan, uli mga kabisyo, dahil nga ningot Ratchan na madadong na sa radyo ang kanta niyang Bagasbas. Dikit daw na, kaya pa ba mag-sample kahit yung chorus lang? Yes po. Sige nga. G lang pa ako. Okay. Bago lang kita magpaaram. Okay, let us all welcome mga kabisyo si Andrea Likha Viola para sa iyang dikit na patikim kang Bagasbas dahil madadong na siya sa radyo. Aratan lang, mga kabisyo. Siya na yan. Okay pa. Pinapaypay ang ating ngalan sa kung ano mang paraan na ating maisipan sa may tabing dagat. Simponyang dulot ng bawat alon na niyayakap ang baybayin at boses mong kahali-halina. Halina tayo na sa may tabing dagat. Tinig na ang aking puso, tumitibok para sa'yo. Biglang tumigil ang mundo nang niyakap ng iyong mga daliri ang palad ko. Magkahawak kamay, sumasabay sa sonatina ng ating pag-irog. Ako ang ilog patungo sa dagat na ikaw. Magkahawak kamay, sumasayaw sa balada ng ating pagsasama. Ikaw ay mahiwagang kabanata ng buhay ko. Magkahawak kamay habang naglalakbay tungo sa pahaghari. Ako'y hindi takot kapag ikaw. Yes, mga kabisyo nga ba? Paaram na pagkita dahil maliban na pagkita sa radyo. Maraming salamat sa mga kabisyo natin dyan. Muli ito ang Love Local, nakakalove, nakakalukaw. Alas 2 hanggang alas 4 po ning hapon sa Facebook live stream asin sa radyo. Muli maraming salamat. Ako po si DJ Pikachu, ang pinakabanggang radio DJ sa buhat ng radyo. Pikachu. Diretso na po sa radyo. Right away. Babaalam mga kabisyo.